Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, mahigit 1.5 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa mag-live-in partner sa Taguig. Ang parokyano raw nila mga driver ng jeep at tricycle. Saksi, si Nico Wahe. Inaaresto namin sa salang Section 5 and 26 RA 9165 o pagbebenta ng illegal na droga. Matapos ang isang buwang pagmamanman, nalambat din sa buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit ng Southern Police District kagabi ang mag-live-in partner na sina alias Karat alias Miriam sa kanilang bahay sa Barangay Maharlika, Taguig City. Ang dalawang babaeng suspect nakuha na ng 225 grams ng hinihinalang shabu na may halagang aabot sa mahigit 1.5 million pesos. Karaniwan sa mga parokyano niya is yung within din lang sa sa area ng Taguig, mga construction worker, mga driver, jeepney driver, tricycle driver. Pareho raw part-time employee ng isang delivery company ang dalawa. Isang rider at isang taga-repack ng mga parcel. Hindi natin masiguro, posibleng isinasabay nitong si alias Car, yung kanyang pagiging delivery rider, dun sa pagdidistribute na rin ng kanilang mga drugs na dala. Aminado ang SPD na mahirap pasukin ng Barangay Maharlika. Bibihira po. Kumbaga napakadalang nating makapasok dito sa Maharlika kung hindi lang dun sa tulong ng ating asset na tinulungan yung ating mga operatiba na makapasok, ma-infiltrate itong Maharlika. Kasi alam naman natin pare-pareho na hindi basta-basta mapapasok itong area na to. Ayon sa SPD, tinatanggi ng dalawang krimen. Nakakulong ngayon sa Taguig City Custodial Facility ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Isa pang bago sa saksi, planong sampahan ng reklamo ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang isang SUV driver na nakabangga sa nagmamandong traffic officer. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi, Ifemery Dumabo ng GMA Regional TV. Isang karaniwang araw lang sana ito ng pagmamando para sa isang traffic personnel sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Nang dumating ang isang SUV na wala sa tamang linya, dito na sumenyas ang enforcer. Pero ang SUV, nagpatuloy-tuloy lang ng takbo hanggang sa mabunggo nito ang enforcer. Dahil sa insidente, natumba ang lalaki pero agad namang nakatayo. Isinugod siya sa ospital at maayos na rin ang kanyang kondisyon. Nakarating sa alkalde ang insidente at naniniwalang sinadya ng driver ng SUV ang pagkakabangga. Nagkaareglo man ang driver at enforcer. Plano pa rin sampahan ng LGU ang driver. Grabe kayang ibuhat, no? I really think that it was really done with malice. Grabe naman, di naman to aksidente. Tinoyo naman do. Nakatakdang makipag-ugnayan ang Cebu City Transportation Office sa tanggapan ng LTO dahil sa insidente. Parehong hindi humarap sa media ang traffic enforcer at driver. Sa Davao City, huli sa akto ang pang-hold up ng lalaki sa isang establishment. Suot ang kanyang helmet, tila may kinakalikot pa siya sa kanyang maliit na bag. Bigla siyang pumunta sa kahera at nagdeklara ng hold up. Dahil sa gulat at takot, napilitan ng kahera na ibigay ang pera sa suspect. Sa pool din sa CCTV ang biglang pagtakas ng suspect sakay ng kanyang motor. Ilan sa mga natangay ng suspect ang 10,000 pisong halaga ng gold necklace ng kahera. Nalimas din ang 50,000 piso at ang wedding ring na may halagang 18,000 pesos. Gawing ating investigation, sir, and then nag-coordinate sa mga station, ay mga sa mga incidents sa Mayani, sir, no? Nag-read sa description sa isa ka suspect lang kita nato sa CCTV, and then nagkuha po mga copy ang ato mga investigator, sir, no, sa Public Safety and Security Office. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya sa suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Ifemery Dumabo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 17 senatorial aspirant at 15 party list ang naghain ng kanilang kandidatura para sa eleksyon 2025 ngayong araw. 12 senador ang ihahalal ng sambayanan sa May 12 midterm elections. 63 naman ang nakalaang posisyon para sa party list. 254 ang posisyong paglalabanan ng mga kongresista ng mga distrito, nadagdagan ng isa kumpara noong eleksyon 2022.
Nadagdagan din ang tig-isang gobernador at vice-gobernador kasunod ng pagkakahati ng lalawigan ng Maguindanao sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa unang pagkakataon naman, 65 posisyon din ang pagbobotohan para sa mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Parliament. 40 mula sa mga political party at 25 mula sa parliamentary districts. Bahagi po yan ng mahigit 18,000 kabuuan ng mga posisyong up for grabs sa eleksyon 2025. Umabot na po sa mahigit 3,000 ang mga naghain ng kanilang kandidatura para sa iba't ibang posisyon sa eleksyon 2025 mula po sa buong bansa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Simula alas 8 ng umaga, nagsidatingan na sa Manila Hotel Tent City ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations. Unang nag-file sa mga senatorial aspirant si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ng Certificate of Candidacy ang sustainability advocate na si David Chan at nagpakilalang electrician at karpinterong si Alexander Encarnacion. Gayon din ang dating 2022 presidential candidate, abogado at doktor na si Jose Montemayor. Nais din tumakbong senador ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Nagpakilalang law student na si Felipe Montealto. Naghain din ng COC ang re-electionist senator na si Senator Francis Tolentino. Gayon din si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw siyang na-disqualify. Muli ring susubok na tumakbong senador si Happy Lubarbio. First time naman tumakbong senador ang animal rights activist na si Norman Marquez. Ikalawang pagkakataon ng naghain ng COC ang security guard na si Phil de los Reyes. Sunod na naghain ang vlogger na si Mark Gamboa. Gayon din ang senatorial aspirant na si Mick Caturan. Naghain din ang COC sina independent aspirant Jose Jesse de la Calzada Olivar, independent ding aspirant na si Joseph Tandy at kinatawan ng Partido Maharlika na si Nahar Sahipa Sali. Pero di sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Huling naghain para sa araw na ito ang independent filer na si Sunang Mona Ditanongun. Ayon sa COMELEC, maayos naman ang unang araw ng COC filing sa iba't ibang panig ng bansa. Ito pong bilang na ito dito sa atin sa national candidates ay normal po itong bilang. Ganito po talaga yung average. Asahan niyo po pagdating na October 3 ay sadyang dyan po tataas na ang bilang. Tatanggapin daw ang COC basta kumpleto ang requirements. Pero sasalain muna ang listahan bago ilagay sa balota. Hindi isasama ang napatawa ng korte ng parusang hindi na pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Gayon din ang mga nuisance candidates. Umasa po kayo na pagkatapos ng filing ng Certificates of Candidacy, tayo ay magpapatawag ng mga pagdinig, magre-require tayo ng pagpa-file ng komento o answer upang patunayan ng bawat isa o kung sino man na siya ay hindi nuisance candidate. Nakiusap din ang COMELEC sa mga kandidato, huwag na magdala ng maraming supporter para sa paghahain ng COC. Hindi lang sa Manila Hotel, kundi pati sa mga local COMELEC office. Mas maliliit ang opisina ng COMELEC sa field. Mas maliliit po ang kalsada, mas gagawa po ng traffic. Kaya sana po, wag na po nating dalhin. Total naman po, paghahain lang to ng COC, may sapat na panahon po para makapagkampanya kayo at makapagpakilala sa ating mga kababayan. 15 naman ang naghain ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Para makakuha ng posisyon sa Kamara, kailangan ng isang party list ng di bababa sa 2% ng kabuang boto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kasabay sa unang araw ng COC filing, inilabas ng SWS at Pulse Asia ang resulta ng kanilang senatorial preference survey. Ating saksihan. Sa survey ng SWS na kinomisyon ng grupong Strat-based Group, 13 pangalan ang may chance na makapasok sa Magic 12. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Pia Cayetano, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Amy Marcos. Dating Senador Panfilo Lacson, Senador Bong Revilla, Representative Camille Villar, Makati Mayor Abigail Binay, Senador Lito Lapid,
dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Sa commission survey na isinagawa mula September 14 hanggang 23 ngayong taon, nagpakita ng listahan ng pangalan ng mga politiko, artista at iba pang personalidad. Ang 1,500 respondents pinapili ng 12 pangalan mula sa listahan. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 3%. Base naman sa non-commission survey ng Pulse Asia, 13 pangalan din ang may tsansa umanong makakuha ng isa sa 12 Senate seat. Kasama rito sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Senador Bongo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla Jr., dating Senador Ping Lacson, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa at Senador Lito Lapid. Ang survey ay isinagawa mula September 6 hanggang 13, 2024. Dito pinapili ang mga sinurvey ng 12 pangalan mula sa listahan ng 74 na personalidad. Kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista, opisyal ng gobyerno, lokal na pamahalaan, artista at ilan pang personalidad. Nasa 2,400 na katao ang sinurvey at may margin of error na plus minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Isinailalim na sa state of calamity ang Batanes at Ilocos Norte matapos hagupitin ng super bagyong Julian. Matinding pinsala ang inabot ng Batanes na hirap pa sa supply ng kuryente, tubig at komunikasyon. Saksi, si Joseph Moro. Pinadapa na napakalakas na hangin at ulan ng mga bahay at puno sa pagtama ng bagyong Julian sa Basco, Batanes kahapon. Sa lakas ng ulan, zero visibility ang paligid. Hindi kinaya ng mga bahay na gawa sa mga kahoy at yero ang bagsik ng bagyo. Pinasok din ng hangin at ulan ng ilang opisina. Sugatan ng ilang residente, namatay ang ilang alagang hayop. Tumaob ang ilang tricycle at motorsiklo, maraming bahay ang tuklap ang bubong. Natumba ang mga puno. Sa Oyugan, Batanes, tinuklap din ng bagyo ang bubong ng isang simbahan. Wasak ang lampas 2,000 bahay sa lalawigan. Limitado ang supply ng kuryente, tubig gripo at linya ng komunikasyon sa ngayon. Iba ito kasi masyado siyang matagal. Sobrang nakasira ng mga bahay dito. At sobrang lakas ng ulan. First time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Gumagana naman ang airport kaya humihingi rin ng tulong ang Batanes sa national government. Humihingi ako ng bottled water. Ang kinatatakutan ko pag walang tubig is baka mamaya magkaroon naman kami ng diarrhea outbreak po dito. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Batanes pero ayon kay Governor Cayco, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakampante. Ayon sa DSWD, nakapag-preposition sila ng mga food packs sa mga bayan ng Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabtang. Ihahatid na raw ito kapag bumuti na ang panahon. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Ilocos Norte. Unti-unti nang humuhupa ang baha kaya kanya-kanya ng linis ang mga residente sa Lawag City. Pinasok naman ng baha ang isang bahay kung saan may burol ng isang matandang babae na nilipat ang bangkay sa ligtas na lugar. May naputol naman tulay sa bayan ng Bintar at may gumuhong bahagi ng kalsada sa ilog. Di rin nakaligtas sa bagyo ang mga nasirang puntod sa isang sementeryo sa Sarat. Pinakamaraming population mostly is Barangay 1. Then even ang infrastructure, ang pinakagrabe talaga is dito sa Gabo. That's why we are very monitoring it also. We heard that may mga casualties tayo pero wala pang verified information nito, wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Sa Ilocos Sur, maulan pa rin kanina sa ilang bayan. Sa Candon City, lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Nagmistulang lawa ng isang sakahan. Sinubukan pang isalba ng ilang magsasaka ang pananim na palay.
Mahigit 4 na po nananatili pa rin sa evacuation center. Tumataas yung tubig. Hanggang bewang po yung bahana sa amin. Sa bayan naman ng Santa, nagka-mudslide pero agad ding nagkasa ng clearing operation ng DPWH. Sa Lagayan Abra naman, 7 individual ang iniligtas matapos matrap sa umapaw na Tineg River. Nasa maayos silang kalagayan. Ang Ambuklaw Dam sa Bukod, Benguet, nagpakawala ng tubig matapos umapaw dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, pansamantalang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Pero base sa latest bulletin ng Pag-asa, kanina alas 5 ng hapon, may mga lugar pa ring Signal Number 1 sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Posibleng bumalik ulit sa loob ng PAR ang Super Typhoon Julian bukas sakaling tutumbukin ang Taiwan kung saan ito inaasahang maglalandfall. Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw patuloy ang lalabas ng PAR ang bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang malakas na bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan sa Northern Luzon, kasama na ang Batanes at Babuyan Islands pati ng Ilocos Provinces. May mga kalat-kalat na ulan din sa iba pang bahagi ng bansa, gaya ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maalinsangan pa rin sa Metro Manila bukas, pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Sapat pa rin daw ang supply ng isda ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kahit may pagbaba sa bilang ng mga nahuhuling isda sa West Philippine Sea. Saksi, si Bernadette Reyes. Binuntutan ng 2 Chinese warship ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Habang tinutukan naman ng laser ang eroplano ng ahensya sa West Philippine Sea kamakailan. Ang mga tagpong yan noon lang nakaraang linggo, dagdag lang sa mahaba ng lista ng geopolitical tension sa West Philippine Sea na ayon sa mga mangingisda mismo ay nakaaapekto sa pangingisda nila roon. Ito rin ayon sa BFAR ang isa sa mga dahilan ng bumabang produksyon ng isda sa West Philippine Sea. Sa unang 6 na buwan ng taong ito, bumabaya ng 7,000 metriko tonelada kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pero may iba pang dahilan bukod sa tensyon sa lugar. Hindi lamang naman nakatuon doon sa geopolitical situation, meron din mga ibang rason like yung pagtaas ng fuel, pati rin itong El Nino na dumaan. Mahalagang source man ng isda ang West Philippine Sea, sa ngayon ay hindi apektado ang kabuang supply ng isda para maimpluwensyahan ang presyo nito. Marami rin kasing ibang pangisdaan sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bukod sa marine catch, nakakadagdag din sa supply ang mga isda gaya ng tilapia at bangus mula sa aquaculture. Bukod dito, inaasang makakadagdag din ng supply ang imported na isda na inaasang darating sa panahon ng close fishing season. Pero may sapat na supply man sa ngayon, mahalaga ayon sa BFAR na ibatay ang paghuli ng isda sa kapasidad ng karagatan. Dapat science-based ang pag-utilize ng resources. Nagkakaroon nga ng coaching ang China sa West Philippine Sea na hindi siya na-regulate. Posible talaga itong magresulta sa overfishing. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang September survey kaugnay sa performance at trust rating ng 4 na pinakamataas sa opisyal ng gobyerno. Ating saksihan. Kapwa bumaba ang performance at trust ratings nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong Setyembre. Batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia, bumaba sa 50% mula 53% nitong Hunyo ang performance rating ng Pangulo. Habang bumaba naman sa 60% mula 69% ang kay VP Sara. Nakapagtala rin ng 60% performance rating sa Senate President Francis Escudero. Bumaba rin ang rating ni House Speaker Martin Romualdez sa 32% mula 35% noong Hunyo. Pagdating naman sa trust ratings, bumaba rin ang nakuha ng Pangulo sa 50% mula 52% nitong Hunyo. Bumaba rin sa 61% ang trust rating ng Vice mula 71% nitong Hunyo. Kapwa bumaba rin ang trust ratings nina Escudero at Romualdez sa 56% at 31% nitong Setyembre. Isinagawa ang survey nitong September 6 hanggang 13 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%.
Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil ang inyong saksi. Uy, labot. Sa trahedya na uwi ang field trip ng mga estudyante at guro na magliyab ang sinasakyan nilang school bus sa Bangkok, Thailand. Hindi bababa sa 23 ang nasawi. Dinala naman sa ospital ang iba pang nasugatan. Iniutos ng Deputy Prime Minister ng Thailand sa Police Chief na madaliin ng identification process para maiuwi na ang mga biktima sa kanilang hometown. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Mapait para sa isang alagad ng sining na maparalyze ang kanyang kamay na gamit niya sa paglikha. Pero ang isang pintor na tubong Iloilo, pinatunayan na kahit tamaan ng sakit, kaya pa rin magkamit ng matamis na success! Makukulay at puno ng buhay ang mga obrang ito ni Fernando Cabigting. Mahigit 5 dekada na siyang nagpipinta, mapakanvas man o sa kahoy. Pero di naging madali ang daan patungo sa kanyang success dahil sa mapait na pinagdaanan. 13 taong gulang si Fernando na magsimula siyang magpinta. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo ng karera sa sining, advertising at maging sa pagtuturo. Pero taong 1999, na-stroke siya at naging paralisado ang bahagi ng kanyang katawan. Kabilang ang kanang kamay na gamit niya sa pagpinta. Nakita ko yung talagang paghihirap niya. Kumisan dadating ako galing sa pagtuturo, umiiyak siya kasi yung napakasimple na bagay, bakit daw ang hirap gawin. Pero hindi natigil si Fernando sa paglalapat ng kulay. Pinilit ko pong magbinta na gamit ang kaliwang kamay. Gagawin ko ang hirap. Nilagyan ko siya ng plywood sa taas ng wheelchair and then binigyan ko siya ng lapis sa kaliwang kamay at pinaiikot-ikot niya lang dun sa papel. Matapos ang 2 taon, i-display sa ibang bansa ang kanyang mga obra. At hanggang ngayon ay nakakabuo pa rin ng mga pang-exhibit. Puro Filipiniana subjects pa rin and mostly countryside, local life. Kaya nga nung nag-exhibit siya sa UN, pinasalamatan siya ng mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho doon dahil ang ganda daw ng pagkapinta niya ng Pilipinas. Patuloy niya ring naibabahagi ang kaalaman sa ilang estudyante. Nagbibigay siya ng mga komento tungkol sa mga pagpinta namin at nakikipagbiruan din po siya sa amin. Mas maging makbulhan po ang exhibit na to para sa mga estudyante dahil natuto din po sila kay Mr. Cabigting ng mga technique sa mga pagpipinta para din po na isa po siyang learning experience para po sa kanila. Si Fernando Cabigting, larawan ng pagpupursigi na kahit tamaan ng sakit, kaya makamit ang success. Isang napaka-inspiring na Super kwento. Super inspiring, no? oo. Kahit gano'n ko, anong practice ni hindi ka kaya niya with my right hand. Yes. Left hand pa. Kwento ng pag-asa. Yes. At mga kapuso, 85 araw na lang po. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.